Sa iba pang balita, investigasyon naman ng Senado ukol sa mga umano'y anomalyang kinasasangkutan ni na Vice President Jejomar Binay at Makati City Mayor Junjun Binay ipinagpapatuloy ngayong araw. Alamin natin ang update doon mula sa aming kasama ang si Jade Miguel live. Yes, Princess. Sinimula na nga ngayong araw ang pagdinig ng Senado ukol sa mga maanumalyang transaksyon umano ng mga Binay sa Makati. Kasama sa mga dumalong resource persons ang mga kinatawan ng COA, Securities and Exchange Commission, BIR, PSE, ganun din ang mga opisyal ng Boy Scouts of the Philippines at Alpha Land. Ito na ang ika-15 pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa naturang issue. Unang napag-usapan sa pagdinig ang transaksyon sa pagitan ng Boy Scouts at Alpha Land. Una munang nagbigay ng recap si dating Vice Mayor ng Makati at dating kaalyado ni Vice Presidente Jejomar Binay na si Ernesto Mercado. Ayon kay Mercado, nakakuha ng 5% kickback si VP Binay mula sa 2010 joint venture ng dalawang nasabing institusyon. Base sa kanilang deal, 15% ang makukuha ng BSP mula sa gross area ng bawat building. Ito ang Tower 1, Tower 2 at Tower 3, pati na rin sa Convention Center. Ngunit ayon kay Mercado, 600 million na dapat ang natanggap ngayon ng BSP, ngunit hanggang sa ngayon daw ay wala pang nakukuha ni isang kusinga ang Boy Scouts of the Philippines. Dagdag pa nito ni Mercado ang kickback na nakuha ni Binay na nagkakahalagang 200 million pesos ay ginamit nito sa kanyang kampanya para sa 2010 elections. Samantala sa pahayag naman ni Attorney Wendell Avisado ng BSP International Executive Board, walang katotohanan ang mga paratang ni Mercado. Ayon kay Avisado, may 100 million peso share ang Boy Scouts mula pa lamang sa parking building at makakakuha ito ng 3 bilyong piso na 5 beses na mas malaki sa kanilang kontribusyon na nagkakahalagang 600 million pesos. Pinabulaanan din ni Roberto Ongpin na chairman ng Alpha Land ang mga akusasyon ni Mercado, kaya naman nagsampa sila ng 100 million pesos suit laban kay Mercado. Nagtalo naman sina Senator Alan Peter Cayetano at Mario Oreta ng Alpha Land tungkol sa possible tax evasion case ni Oreta, kung saan tinanong ni Cayetano si Oreta kung bakit hindi siya nagbayad ng income tax mula sa 5% na nakuha nito mula sa kabuuang project na binayaran sa kanya sa pamamagitan ng shares. Ngunit ayon naman kay Mercado, ang nasabing 5% ay itinago lamang sa Noble Care para magamit sa kampanya ni Binay. Hindi naman pumayag si Oreta na ihayag ang nilalaman ng bank account ng Noble Care. Samantala, sa loob ng 7 taon na deal ng BSP at Alpha Land, 7 milyon pa lamang ang nakuhang bayad ng BSP mula sa Alpha Land. Ang nasabing payment ay nangyari noong January 23, 2014. At yan muna ang mga pinakahuling balita mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat sa iyo, Jade.